Hello mga kabibig! Welcome back sa bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na town with evidence. So kabibig, first time na makita natin si BP Sarang iiyak. First time sa kanyang speech na nihilak siya. Ano kaya ang rason kung bakit umiyak si BP Sara? Ito ba'y rason na kung saan hindi na niya kaya ang lahat ng mga paninirang ginawa ng maraming tao, ng maraming politiko sa kanya? Or ang pag-iyak ni VP Sara is a sign na matapang siya. Pinapakita niya sa buong mundo na kahit matapang ka, marunong kang umiyak. Marunong mong ipakita kung ano yung kahinaan mo, kung bakit kailangan mong gawin ito. Nakakapipig, panoorin natin itong videong ito at kayo na ang bahalang humusga kung nakaka-negative vibes. Sabi ng iba, naku, nagpapakita na si Sara na ano yan, talo na yan. Kasi umiyak na sabi ng mga bashers. Naku, yan ba ang ating magiging vice presidente? Before you judge VP Sara, please lang, panoorin nyo ang video. And also, don't forget to like, subscribe. Share nyo ang video para pampalagot sa kontra atong buhaton. Ito na kabibig. Share ko at pakinggan natin si VP Sara. Umiyak si VP Sara. Unya, makauli, magamit na po ang kanang lahi magunda kung imuhag yun ang kama na ginatulugan nimo dito magod sa Manila, nag-aarkila lang ni balay. Oh, namimiss niya ang Davao. So, dili ni komportable kung asa ni nagapuyo kay dili siya amo ag yung balay niya pero may mag-camping kay dili kami ang tag-iya sa balay. So pag makauli mi diri sa some sort of a safe space para sa amoa sa pamilya. And na-nostalgic ko kay nakita na ako mga kauban sa City Hall kaniadto and nakaingon ko sa akong kaugalingon nga nakaganina, nakahuna-una ko sa ako ang kaugalingon. O sa kahaon, nidagan na lang ko mayor. Oh. Wala na lang ko nidagan ng vice president. Sabi ni VP Sara, kasi namimiss ko yung kama ko sa Davao. Kasi iba yon, iba yung kama na kinagigisnan ko since yung lumalaki si VP Sara, yung lugar na kinagigisnan ko. Sa Manila kasi nag-aarkila lang kami ng bahay. So ingat na ingat kami sa bahay na ginagamit namin, baka makasira kami. O tingnan mo nga vice presidente pa yan pero ingat na ingat siya sa mga gamit na baka masira nila. Yan! Diyan pala makikita na natin kung anong klaseng tao si VP Sara. Tapos, she continued saying na ang Davao is a safe place for us. Tapos sabi niya, lalo na nakita ko yung mga taong kasama ko during nung nag-mayor ako sa Davao. So doon na umiyak si VP Sara. Sana, sa isip ko, sana hindi na akong tumakbong vice presidente. Sana tumakbo na lang akong mayor that time. Kasi VP Sara's only dream is 3 terms siyang mag-mayor, mga kabibig. Pero sa kasamaang palad, binodol siya ni BBM, kaya tumakbo siyang vice president. Vice President gani, pagbudakan lagi ko presidente, okay na nga. Siya, sana, again, ito na. Mayor, wala na lang ko nidagan ng vice president.
Sabi ni VP Sara, ano daw, sana hindi lang siyang tumakbong vice presidente. Nag-react ang mga tao, huwag gano'n. Naisip niya, sana presidente na lang ang kayang tinakbuhan. Oh, diba? Ito na. Okay na nang pagdagan sa presidente, nagkasinabot na taan ng tanan, nagawa. Okay na taan. Kahapon. sa sobra nimo ba ka-komportable sa imong kaugalingon nga kama, sa imong kaugalingon nga balay, niabot mi kagabi, mga alas 7 na sa gabi, ikan mi sa laing lugar sa Mindanao. Nagsugod ko og tulog alas 9 sa gabi. Ni mata ko alas 9 na sa buntag, 12 hours ko. Dire-diretso ako ang tulog. Ingana siya ka comfort zone sa ako ang muli o Davao. Dili na ako mabuhat bisan asa. The comfort that Mindanao gives me, I do not get anywhere else in the world. Oh, gusto ko yun. Ganda. The comfort na na-feel ni VP Sara, hindi ito mabibigay sa kahit sa lugar sa Pilipinas or sa buong mundo, kundi sa Mindanao. Ganun din ang pakiramdam ni Pangulong Duterte ngayon, kabibig. Namimiss na niya ang lugar kung saan siya sinilang, yung kanyang bahay, yung kanyang higaan. VP Sara nga, nakauwi ng Davao, umiyak, kasi comfort place nila, safe sila, tapos ramdam nila na, ay, katulad din natin, pag mga OFW, 'di ba? Pag uuwi tayo galing sa ibang bansa, nako, grabe yung fulfillment sa puso natin. Parang iba yung feeling natin. Ang sarap damhin ang hangin, pati pagkain, pati pagtulog. Parang ayaw mo mang bumangon kasi namnamin mo yung kama mo, yung oras na kasama ang pamilya mo. So yun ang ginawa ni VP Sara. Naaawa lang ako kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ngayon. Ano kayang pakiramdam ngayon? I'm sure, ninais siyang makita ang Davao ulit. Ninais niyang malanghap ulit ang hangin ng Davao. Ninais siyang magkape, makinig ng radyo, kakausapin yung mga katulong, kwentuhan, tawanan, yung simpleng buhay na parang pinagkait sa kanya kasi maaga siya nagsimula sa politika. Yun sana ang gusto ni Pangulong Duterte, mag-retire na siya, sa bahay na lang siya, manood ng TV, tawanan, tuksuan, matulog ng kay haba-haba, ang tagal gumising, pagkagising, kakain ng paboritong pagkain. Pero pinagkait Pinagkait ng mga hayop, ng mga tao na ayaw siyang tangtanan. Na kahit nandun na siya sa ICC, ginigipit pa rin si Pangulong Duterte. Ganun na ba tayo ka-Pilipino? Ganun na ba ang diwa ng isang Pilipino? Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Very comfortable and peaceful place ang Davao. Di napigilan ni Inday Sara ang sakit at hirap. Sabi ni Yupam Zimok, the best actress, nagpapaawa para manalo. Uy, hindi ganoon si VP Sara. Kung naintindihan mo lang ang content, ang context ng kanyang sinasabi, mapapahiya ka. Yupam. Don't give up. Mawiwili ang mga hayop na yan kapag sumuko ka. From Raymond Gutan. Sabi ni Raymond Flores, paawa effect. Paano naging paawa effect ang isang taong nagsasalaysay ng kanyang nararamdaman at emosyon? 'Di ba? And decide, mga Davaoenos, mga kinakausap niya, baka kayo ang paawa effect. Yung iba nga paawa effect, kahit hindi gusto ang presidente, nilulunok, kinakain suka, yun ang paawa effect. Yun ang mga taong magpapaawa para lang to cling themselves sa politika, na hindi sila mawala sa politika.
Yun ang paawa effect. 'Di ba, kabibig? Nakakaawa. Kahit kontra mo noon, sinusuka mo noon, pero kinakain mo na ngayon. Ninguya-nguwa mo pa. BP Sara, sinuka niya si BBM, bakit kinain niya ba ulit? Hindi. 'Di ba? Ayaw na ng BP Sara kay BBM, ayaw na niya. Period. End of communication, end of friendship. Ang tanong, may friendship nga ba? Or pinaplastic lang ni BBM si BP Sara kasi may makukuha siya? 'Di ba? Ito kang bibigyan. Balikan natin yung baka sabihin niyo na ay nagdrama-drama, hindi lumuha. O ulit tingnan natin ang picture, ang video ni BP Sara. Na nostalgic ko kay nakita na ako ang mga kauban sa City Hall kaniadto and nakaingon ko sa akong kaugalingon nga nakaganina nakahuna-un ako sa ako ang kaugalingon unsa kahaog ni dagan na lang ko og mayor wala na lang ko ni dagan og vice president and na nostalgic ko nga kabangis siya sa mga plano sa amuang tagsa-tagsa nga syudad nga naigo sa Baguio namtamahan nga ikaw magahatag kanya giya pagtabang kamo sa matag-isa salamat nga amahan sa tanan ng mga ihatag nga safety ang vice president amahan karon sa mga abot na eleksyon amahan kabangi o ayaw siya sagdai amahan ang pingis siya, kung kapangis siya kung tinguha sa among mga kuwan, kinabuhi amahan nga nasipli diri sa liga naman. Kapangis kami amahan ay mapasabi. Uban sa among bilangkang vice president o vice mayor o among mayor amahan. Uban sa among kanagkuhan diri sa liga naman. Salamat kay amahan. Sa among ihatag na ubot na suporta alang kay Inday Sara Presidente. salamat kay man kinitanan salamatan sa bukuan namin Salamat po, President! Tingnan niyo. Ganon ka-love ng mga Pilipino si VP Sara. Oh, yung iba sabi naman, ako drama yang scripted. Kayo lang ang may scripted. Oh, kayo lang ang scripted, 'di ba? Nakakahiya naman kayo. Wala na. Talo na kayo. So, yun lang, kabibig ang ating Ladies Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Grabe, sobrang mahal ng mga Pilipino si VP Sara. Ewan ko lang sa mga bangag. Ewan ko lang sa mga addictus. Baka ayon lang si VP Sara kasi takot silang si VP Sara ay uupo muling presidente. Lalo na yung mga politikong kurakot, takot na sila at hahanapan nila ng butas na ma-impeach si VP Sara. Ang tanong, mai-impeach ba si VP Sara? Baka yung ibang politiko din takot din na pipirma sa impeachment kasi kung pipirma sila, yung pangalan nila ay nako, lantaran yan sa social media. Hindi pwede yang maging secret kung sinong pumirma. Ano ba yan? 'Di ba? Marami na ang nag-abang kung sinong pipirma sa impeachment ni VP Sara kasi araw-arawin daw ng mga DDS na ipopost ito sa social media para mag-warning sa mga botante na wag botohan ninyo sila. Nako po, ano ba naman yan? Nakakatakot naman. Yung iba nga naka-experience yan noong 2025. Akala nila sikat pa rin sila. Akala nila na dudumugin at iboboto sila ng taong bayan pero hindi pala. Yung iba nga natalo pero biglang nakaupo. Ewan ko sa Comelec anong magic. Yun lang kami big. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone. See you next time.